Isang magandang araw po mga kasambuhay, mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul na bumabati po sa inyo mula po dito sa parish ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay. Ngayon po ay Martes ng 23rd week of Ordinary Time. Pero para po dito sa parokya, ngayon ang ikatlong araw ng nobena, paghahanda po tayo para sa September 15 na feast day ng Our Lady of Sorrows, si Maria bilang Mater Dolorosa de la Pieta, ang ika-6 na hapis ni Maria. At ngayon din po ay ika-8 ng Setyembre, kaya po ngayon din, maliban sa ikatlong araw ng nobenaryo ng Mater Dolorosa de la Pieta, ngayon po ay pagpipista po natin para po sa birthday o kaarawan ng ating mahal na ina. Happy birthday, Mama Mary. Kaya po, alam nyo, ang ating pagbasa ay magbre-break muna po tayo mula sa Gospel of St. Luke. At ang pagbasa po natin ay tungkol sa mahal na ina at ang sleeping St. Joseph. Paboritong kwento ni Pope Francis sa Gospel of Matthew. Upang ipakita po sa atin ang role, bakit ba mahalaga ang mahal na ina para po sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. At ipinagpipista natin ang kanyang birthday. Ang birthday nga po pala ng mahal na ina bilang September 8, ito po ay matandang kaugalian. Nagmula pa noong ika-5 siglo, taong 431 AD. Maaring ito daw po ay nagsimula sa Epeso, kung saan po idiniklara ang mahal na ina bilang ina ng Diyos. At itong piyestang ito ng September 8 ay siya pong basis kung bakit po yung December 8, 9 months before, 9 months before, December 8 to September 8, ay tinatawag naman nating Immaculate Conception. Ganun pala po ang pagkakagawa ng liturhiya. Winurk back po nila mula September 8 na siyang mas matandang pista. Itong pistang ito ay 5th century, 431 AD. Winurk back po ng mga church liturgists at ang December 8 ang Immaculate Conception. So, ang ebanghelyo po natin ay tungkol sa mysterious na pagdadalang tao ni Maria. At ito palagay ko ay binabasa natin para sa birthday ni Mama Mary sa araw na ito, sapagkat ito'y nag-i-explain po sa atin bakit nga ba mahalaga ang birthday ng Inang Maria. Mahalaga po ang birthday ng Inang Maria hindi para sa kanyang sarili, kung hindi dahil kay Jesus. Ang Panginoong Jesus, tunay na Diyos, bugtong na anak ng Ama, kinailangang bumaba upang iligtas ang tao. Yan. Ang pangalan niyang Jesus, Yeshua mismo, ang ibig sabihin ay nagliligtas ang Diyos. Yahweh, God, saves. Yeshua. Kailangan niyang bumaba upang magkatawang tao. Bakit? Kasi po, ang gagawin niyang pagliligtas ay yung tinatawag po ng mga Hudyo na
Goel. Goel. Pwede nyo po yan i-google. Goel. G-O-E-L. Hindi lang siya Savior, siya ay Redeemer. Bilang Redeemer, kailangan ng Panginoong Hesus maging tao sapagkat ang Goel, G-O-E-L o Redeemer, kailangan next of kin. Pinakamalapit na kamag-anakan ang pwedeng magligtas, ang pwedeng mag-redeem. Kaya ang Panginoong Hesus, kinailangan pong maging tunay na Diyos, ngayon, tunay na tao naman. At yan nga po ang naging mahalagang papel ng Inang Maria. Sabi nga nila, Holy Spirit ang simula ng Panginoon, hindi sa sinapupunan ni Maria kung hindi kasama ng pagka-Diyos ng Ama. Ang Ama ay pwede lang maging Ama kung meron siyang anak. Kaya si Jesus at ang Ama magkasama sa simula't simula pa. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang Panginoong Hesus ay bumaba. So Holy Spirit plus Mary equals Jesus. Yan po ang mystery of the Incarnation na kailangan namang mangyari hindi lamang sapagkat ang Panginoong Hesus ang magiging next of kin natin, kung hindi sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao, next of kin nating lahat, iaalay ni Jesus ang kanyang pagiging tao, ang kanyang laman sa krus bilang kabayaran, kapalit ng atin pong pagkakasala. So, yun po yung dahilan kung bakit kailangan magkatawang tao ang Panginoong Hesus. At syempre, hindi pwedeng lubos ang pagkakatawang tao. Hindi pwedeng lubos ang pagiging tao ng Panginoon kung hindi siya manggagaling sa sinapupunan, sa laman ng Inang Maria. So ang laman ng Inang Maria ang naging basihan ng pagiging tunay na tao ng Panginoong Hesus, at wala siyang kinikilalang ama na tao sapagkat siya naman ay tunay na Diyos. Ang kanyang ama nasa langit at siya'y bumaba sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Ama. Ayan po, no? Medyo malalim na misteryo kung tawagin po natin the mystery of the Incarnation leading to the mystery of the Paschal mystery on the cross and resurrection. Kailangan si Jesus, true God, true man, at sa kanyang pagiging true man, si Maria ang tulay. Si Maria ang ladder, sabi nga nila, mula langit patungong lupa sa misyon ng Panginoong Hesus. Now, mga minamahal kong mga kapatid, mula dito sa misteryong ito na siyang ibinibigay sa ating leksyon ng kwento ng virgin birth of Jesus through the Blessed Mother na naging palaisipan at dapat ipaliwanag ng langit kay San Jose. Mula po dito, ilang mga pabaon ang atin pong pwedeng kunin para sa ating pang-araw-araw na buhay. Unang-una, pinapakita po ng atin pong piyesta ngayon at ng pagbasa ngayon na ang Diyos ay Diyos ng paghahanda. Mayroong kaayusan ang plano ng Diyos. God is a God of harmony. God is a God of order, sapagkat siya po ay Diyos ng paghahanda. Hinanda ng Diyos ang kanyang project. Oo,
Hindi po siya nag-cramming. Tayo kasi sa buhay natin kung minsan, mahilig po tayo mag-cramming, no? Kaya tuloy, nagkakasira-sira ang ating buhay. We need enough preparation. And let us take it from the example of God Himself. God created, God planned everything. So sa buhay, magplano rin. Pangalawa po, na napakagandang take home natin at take out natin para po sa Ebanghelyo sa araw na ito, ay makikita po natin yung palang grace, biyaya ng Diyos at kalikasan. Yung pagiging tao, pagiging laman, pagiging nilikha natin, hindi ito magkakontra. Kasi kadalasan yan na sinasabi natin, pasensya na, tao lang. O para bang magkakontra yung kalikasan ng pagiging tao at ang biyaya na nanggagaling sa Diyos. Yung earthly at yung spiritual. Palagay ko po, that is the other beautiful lesson that we learn today. Hindi po dapat magkakontra sapagkat nilikha ng Diyos ang kalikasan. Nais ng Diyos na ang kalikasan at ang kanyang espiritu, si Maria at ang Holy Spirit ay magsama upang sa ganon ang plano ng Diyos ay maganap. Ganon din po dapat sa atin. We have to be able to let the spiritual work in our body, in our flesh, in our earthly affairs. Sana po itong piyesta ng mahal na ina magsilbing isang hindi lamang masayang bagay, masayang araw, kung hindi magsilbing modelo ng ating sariling pananaw at pagpapatakbo ng buhay. Kaya po, pakishare po ninyo ang pag-aaral natin ngayong umaga. Pakishare, pakipost, pakirepost sa inyong timeline at sa timeline po ng inyong mga kaibigan kung kayo po ay mayroong permiso. At you ask your friends and family na mag-subscribe po sa atin pong YouTube channel na Domi Guzman. So in the meantime, nais po nating ipanalangin sa kapistahang ito ng mahal na ina ang atin pong mga cooperators kung papaanong ang Inang Maria ay pinagpala sapagkat siya ay cooperator ng Espiritu Santo sa pagsasagawa ng plano ng Diyos, ang kaligtasan natin sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ang programang ito ay may cooperators din po and we ask the Lord to bless them. Nandiyan po ang Monday Bible Study Group ni Sister Brenda Reyes, ni Sister Letty Lopez, ni Nanini Licaros, Fortune Ledesma, ayan, at si Lita, at gayon din po ang grupo po ng SJW ni Dong at ni Joy Lara, ang grupo po ng Buklod ni Noemi George Villaruz at Sister Lulu, Brother Manny Recto. Nandyan din po siyempre sina Mark Amadeo Balon, ang Obias at Ledesma family ni Janina, Gina, Jessie at Chris, si Claudia Soliman, si Andre Rose, yan, si Nobelin Libo, si Ana Regina Fernandez, ang Sinaon family ni Glenn at Marlene Sinaon, mga members po ng Holy Family Marriage Encounter Community, mga members ng God Loves Community ni Philaine Tan at ni Jean Wee, ayan. At gayon din po ang Acts Community at ang ating mga kasamang mga pilgrims, sina Lynn
ang grupo po ng mga La Consolacion na mga alumni, ang Yellow Group, at gayon din po ang spell group ng La Consolacion. Ang Yellow Group ni na Attorney Cabral, Doktora Cabral at Attorney Grace at Attorney Jane San Benaventura. Nagkakapalit-palit tayo ngayong umaga. But I pray for you that the Lord may really bless you, that you may have more than enough to be able to be a partner in the work of God. Pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Alleluia! Alleluia!